May plano ka mag-solar pero sa mahal ng presyo napapatras ka? Itong next tutorial video na ibabahagi ko ay isang low-cost solar setup. Sa halagang almost 2,000 pesos or less, meron ka ng solar setup. Itong setup na ito ay akma sa mga lugar na walang kuryente. Sa setup na ito, libre na ang ilaw mo, magdamag. Pwede ka pang mag-charge ng mga mobile phone. Mga DC fan or 12 volts na electric fan ay pwede din dito. Kung interesado ka, tara, sabayan mo ako. Gawin natin to. Kailangan muna natin kumpletuhin ang mga gamit at ang target budget natin ay less than 2,000 pesos. Hanap tayo ng mga battery online. Maraming available. May mura, may mahal. 4 na piraso ang kailangan natin kasi 12 volt setup ang gagawin natin. Battery holder nasa 20 to 30 pesos lang yan para sa 4 na battery. Pero kung nagtitipid ka talaga, kahit wala niyan, pwede. Yung iba, tape lang ang ginagamit, solve na. Kailangan natin ng tabing wire pang konekta sa mga battery. Pinaka-common dito ang nickel at saka copper. Pero kung ang tanong mo ay pwede bang wire dyan? Yes, pwede as long as may consider mo ang safety. Screw at nut mahalaga meron ka or else magsusolder ka sa bawat battery. BMS isa sa pinakamahalaga. Ito ang nagsisilbing protection sa battery para humaba ang lifespan. Usually kasi sa atin, basta gumana, sige gamit pa. Tapos pag nasira agad, ay mahinang klase. Minsan saktong kaalaman at tamang paggamit ang sekreto para tumagal ang buhay ng mga gamit. Actually, hindi na sekreto yan. Sadyang hindi lang natin pinapansin. Solar charge controller ang next na kakailanganin natin. 100 pesos to 200 pesos meron ka na. PWM lang ang gagamitin natin nang dahil small setup lang naman ito. At ang mahalaga sa pagbibili ng solar charge controller ay may consider ang battery type na gagamitin. Nang dahil ang ibang lumang solar charge controller ay hindi supported ang LiFePO4 battery. Next, itong bulb. 12 volts 3 watts ang ating gagamitin para mas tumagal ang buhay ng battery. Pwedeng gumamit ng 5 watts, 8 watts, mas maliwanag pero mas mabilis maubos ang charge ng battery. Base sa computation, itong setup na ito ay aabot ng 23 hours sa isang 3 watts na LED bulb. Huwag ka lang matatapat sa fake na battery. 10 watt solar panel maraming available online. 500 to 800 pesos kakayanin. May mga surplus din yan na mas mura ang presyo. Bulb receptacle, available yan sa mga local hardwares at wala pang 20 pesos. Casing, any type ng box na meron ka ay pwede. Gagastos ka pa kung bibili. Mahalaga, protected ang battery mo. At ito na, nang dahil na kumpleto na ang mga parts na kakailanganin, tara, let's do this! Walang komplikado dito sa i-assemble maliban sa battery. Since 4 na piraso ang battery, kailangan lang ito ipagkonekta ng nakaseries para makabuo ng 12 volts. Ang isang battery cell ay may 3.2 volts nominal voltage. Kaya, kakailanganin mo ng 4 na nakaseries para umilaw ang mga 12 volts na LED bulb. Sundan mo lang ang wiring diagram na ginawa ko at maging mindful sa mga polarity dahil once na may nabaliktad dyan, posibleng hindi gumana or masira. Mula sketch sa tissue hanggang pitch na pang-issue, isang what if lang, biglang may future. Hand tools, laptop, tapos teamwork, yan yung secret sauce, di lang paperwork. ABV Solutions, tara gawa tayo. Idea mo bro, gagawin naming totoo. Fast lane, happy ride, sabay tayo. From concept to reality, game buo na to. ABV Solutions, tara gawa tayo. Prototype today, bukas na yung defense, good vibes, crew tight, tuloy arangkada. From concept to reality, kasama ka. Let's go! Gagawa tayo. Let's go! ABJ Solutions, tara gawa tayo. Brainstorm, build, tapos demo. Isang malaking yes sa bago. From concept to reality, tuloy-tuloy. ABJ Solutions, tara gawa tayo. Sabay sigaw pag nag-work na yung flow. Good vibes, bright minds, isa ang sigaw. From concept to Matapos ang connection sa mga battery terminals, konting fix ng mga wirings para magmukha namang malinis. Ang next step, pwesto sa box ang battery pack. Ito na yung magsisilbing protection sa alikabok, sa possible na short circuit at iba pa. Ito na ang final wiring. I-connecta ang battery sa solar charge controller. May labeling yan kung ano ang tamang pagkakakonekta. Dapat hindi magkabaliktad ang positive at negative. I-connect na din ang solar panel. Mahalagang i-check ang manual ng solar charge controller para ma-set ng tama ang settings ng battery na gagamitin. Ganon din ang load sa mga ganitong 12 volts mini setup. Ang akmang pagkakabitan ng mga load or ilaw ay dito sa output ng charge controller.
Maraming mga nagsosolar pero sa baterya nila kinakabit ang load. Ayan tuloy, drain ang battery. Or di kaya naman, mangangailangan pa sila ng LVD module which is ito naman ay available na dito sa solar charge controller. Anyway, yan ay nakadepende sa laki ng setup mo. At actually, pwede mo din mabago ang mga settings ng output nito. Eto, may pang-ilaw ka na. Ayan o, sa 3 watts, maliwanag na yan. Dati-rati nagtsatsaga lang tayo sa lampara na digas. Plus, makakapag-charge ka pa ng mga mobile phone at iba pang gadget. Bawi ka dito sa loob ng isang taon sa 2,000 pesos na budget. Parang gumastos ka lang ng 5 to 6 pesos a day. Para sa mga parts, nag-provide na din ako ng link sa comment section. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Hanggang sa muli, follow for more.